Kaya ng asawa, kaanak at kaibigan dahil sa Maguindanao Massacre. Ang sinasabing target, si Governor Esmael Mangudadato. Mababago nga ba niya ang kalagayan ng lalawigan? Isa lang na bata ko lalaki, dura lang na sila. Halos isang taon na ang nakararaan. Gumimbal ang karumal-dumal na trahedyang kumitil sa humigit kumulang 60 buhay. May malagim na pong kaganapan kaugnay sa tunggalian sa politika at yan po ay nangyari sa lalawigan ng Maguindanao. Galit nandyan lagi, galit ko sa mga culprits, Bakit nila ginawa yun sa aking asawa, sa aking mga kaibigan, mahal sa buhay? Nang wala man lang kalaban-laban. Nakaligtas ang target na si Buluan Vice Mayor Esmael Toto Mangudadato. Pero hindi ang kanyang asawa, kaanak at maging ang ilang mamamahayag. Kamusta na ho kayo isang taon matapos maganap itong malagim na Maguindanao Massacre? Ma'am, mahirap po makarecover, lalo-lalo na yung mahal sa buhay na wala. At yung mga kapatid ko, relatives ko, yung mga lahat ng media doon, yung mga journalist doon, kaibigan ko po yun. May mga kumpare ako doon. Tapos yung aking dalawang abogado. Sinasabing tunggalian sa pagitan ng angkan ng Mangudadato at Ampatuan ang ugat ng massacre. At naging mahalaga umano ang relasyon ng bawat pamilya sa nakaupong Pangulo noon. Noong 2004 presidential elections, isa ang Maguindanao sa mga lalawigang nakapagbigay ng malaking lamang kay dating Pangulong Arroyo mula sa kanyang mga katunggali. Ito rin ang nakapaghatid ng 12-0 na panalo noong 2007 senatorial elections, pabor sa mga kandidato ng Administrasyong Arroyo. Maganda yung relasyon namin noon nung ako'y bukal pa ng aming probinsya. Sinasamahan ko po si former President Gloria Macapagal Arroyo sa kanyang pangangampanya, gabihan, at saka kumare ng nanay ko. Ngunit noong nakaraang eleksyon, sa ilalim ng partido ng dating Pangulo, tumakbo si Mangudadato. Kamusta ho ang relasyon niyo kay Congresswoman Arroyo, dating Pangulong Gloria Arroyo? Tumakbo ho kayo sa ilalim ng Lakas Kampi nung panahon ng eleksyon. Wala kaming communication maliban lang nung ako'y pinatawag sa Malacanang before the election noong August 11 na hindi ako patatakbo. Yun ang hinihiling ni Ampatuan na hindi ako patatakbuhin at hindi ako umuo. Ang dalawang pamilyang magkaalyansa noon, naging mortal na magkaaway ngayon. Ako isa sa matalik nila kaibigan. Nung nangangampanya itong si Saldi Ampatuan, ako mismo halos nag-a-advise sa kanya na ganitong sabihin mo sa camera, ganitong sabihin mo sa media. Kumbaga, silbing advisor din nila sa magandang pamamaraan. Alam mo, ma'am, we are allies before, Ang nangyaring trahedya, nagsilbi lamang umanong pampaangat sa karera sa politika ni Mangudadato. Ang dating target ng massacre, nahalal na gobernador ng Maguindanao noong eleksyon. Nagamit lang daw ho itong Maguindanao Massacre, lalo na si Dato Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. para umusad itong political career nyo sa Maguindanao. Ma'am, matagal na po kami politicians, matagal na po kami leader. Hindi namin pinapangarap na patayin yung aming pamilya upang magkaroon ako ng sikat na pangalan at aangat uusad ang aking political career. Hindi po mali po yun. Asawa ko mismo nandun. Pinakamamahal ko sa buhay yung asawa ko. Kasi parang nagkaroon din ho ng espekulasyon na kayo pa ang nag-set up? Mahirap din po. Hindi ko kaya yan. Anim mula sa pamilyang Ampatuan ang kasalukuyang nakapiit kaugnay ng nangyaring massacre. Satisfied ho ba kayo sa itinatakbo ng kaso? Ma'am, masasabi ko lang satisfied ako pagka nakita ko yung hustisyang naibigay sa amin. Alam mo, ma'am, mahirap po magpatawad sa ganyang karumal-dumal na krimen. Napakadilim na ginawa sa buong mundo. Walang kapatawaran para sa akin. Matapos ang malagim na trahedya, hindi na rin daw nawala ang banta sa kanyang buhay. Agawan nila ng baril yung tapos yung anak ko kunin. Marami pa rin hong death threats. Marami po, hindi po nawawala yan. So you still fear for your life? Merong fear talaga. Private armies, meron mo ba kayo? Private armies, meron kaming CAFGO. Yun na, nandun. Na legal, syempre. Legal yun, CAFGO. Kumbaga, multiplier yan ng military.
tumutulong yan. Pero hindi po namin ginagamit na, ano. Ginagamit po ng taong, ng bayan para seguridad. At sa pag-usad ng kaso ng Maguindanao Massacre, may mga naungkat ding kaso laban kay Mangudadato. 2001 ang sampahan ng mga kaso ng murder, attempted murder at illegal possession of firearms si Mangudadato. Nananatiling nakabinbin ang mga kaso hanggang ngayon. Mayroong mga kaso yung sinasampa sa akin noon. Pagka, yung mga vigilantes kasi ayaw nila ng mga drugs, ano. Na kung may namamatay man doon sa aming lugar, mga drug addict at mga drug pushers yun. Now, ang sinasabi, ako daw napapatay dahil ako ang alkalde nun. But, ang katotohanan doon, hindi ako pwede pumatay ng tao. Illegal possession of firearms. May mga naisang pang firearms. Oh, may mga naisang pang kaso Sa amin? ba? Aha. Ay, nung, Meron ho ba? alam ko yan, nung narinig nun nila na tatakbo talaga ako, sasalungat sa kanila, inatake nila itong isang munisipyo, isa sa kung saan ay aking kapatid ang alkalde doon, sa Pandag Municipality, na yung kanila mga tao nakuha ng baril, at yun ay isinampa laban sa amin. Kaya pinapalabas nila na illegal possession of firearm against sa amin. Pero naniniwala si Mangudadato na siya ang magtatapos ng karahasan sa Maguindanao. Sa tingin niyo ho ba yung pamumuno niyo na ang solusyon sa karahasan sa Maguindanao? Alam mo, yun doon sa pinapatupad kong mga batas at proyekto, tingin ko, opo. Pangatlo ang Maguindanao sa pinakamahihirap na probinsya sa Pilipinas. Kaya't malaking responsibilidad ang nakapatong sa balikat ng bago nitong pinuno. Gov, mahirap daw ang Maguindanao pero mapera ang mga politiko ng Maguindanao. Alam mo, sila ang mapera yung mga kalaban ko. So gaano ho kayo katiwala na yung mga nasa paligid yung tao kaisa nyo sa hangarin yung mapagandang imahe ng Maguindanao? Ang akin naman, porsigido kong i-deliver yung services para po sa tao. Mas madami po akong kakampi ngayon kaysa yung hindi po kakampi. Kaya't sa kanyang bagong pamahalaan, isang bagong Maguindanao raw ang aasahan. Kapit-bisig po namin ituloy at ipatakbo ang aming magandang hangarin upang magkaroon naman kami ng magandang pangalan na sana po balang araw magkaroon ng peace ang Maguindanao. Amin po isusulong ito. Isa lang na bata. Simbolo ang nangyaring Maguindanao Massacre ng karahasan at pananamantala sa kapangyarihan. Kalakip din ito ang panawagan para sa mga kinauukulan. Nakasabay ng paghahanap ng mga biktima ng katarungan ay ang paghahangad din na manumbalik doon ng tunay na pagbabago at kaunlaran. Ako si Rhea Santos at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Your government has launched an independent and transparent investigation. He also wants to show that if you are nice to me, I will be nice to you. Hindi totoo yun.